At nangyari na pagkatapos ng mga bagay na ito, na ang katiwala ng saro ng hari sa Ehipto at ang kanyang magtitinapay ay nangagkasala laban sa kanilang Panginoon na hari sa Ehipto. At naginit si Faraon laban sa kanyang dalawang tagapamahala, sa puno ng mga katiwala ng saro at sa puno ng mga magtitinapay. At pinagpipit sa bilangguan, sa bahay ng kapitan ng bantay, sa bilangguang kinabibilangguan ni Jose. At ibinigay ng kapitan ng bantay kay Jose ang pamamahala sa kanila at pinaglingkuran niya sila, at sila'y natirang kaunting panahon sa bilangguan. At ang katiwala at ang magtitinapay ng hari sa Ehipto na nangabibilanggo sa bilangguan, ay kapwa na naginip ng kanikanyang panaginip sa isang gabi, na bawat isa ayon sa paliwanag ng kanikanyang panaginip. At pinaroonan sila ni Jose sa kinaumagahan, at sila'y tiningnan, at narito, sila'y mapanglaw. At kanyang tinanong ang mga tagapamahala ni Faraon, na mga kasama niya sa bilangguan sa bahay ng kanyang Panginoon, na sinasabi, Bakit kayo'y mapanglaw ngayon? at kanilang sinabi sa kanya, Kami ay nanaginip ng panaginip at walang sinumang makapagpaliwanag. at sinabi sa kanila ni Jose, Hindi ba ukol sa Diyos ang mga paliwanag? Isinasamo ko sa inyo na inyong saysayin sa akin. at sinaysay ng puno ng mga katiwala ng saro kay Jose ang kanyang panaginip, at nagsabi sa kanya, Sa aking panaginip, narito, ang isang puno ng gubas ay nasa harap ko. At sa puno ng gubas ay may 3 sana, at iuwitaw ang sumukling na namulaklak, at ang mga buwid niyaon ay nanagtagli ng mga ubas na hinog. At ang saro ni Faraon ay nasa aking kamay, at kumuha ko ng mga ubas at aking pinagtitigas sa saro ni Faraon, at ibinigay ko ang saro sa kamay ni Faraon. at sinabi ni Jose sa kanya, Ito ang kapaliwanagan yun. Ang 3 sana ay 3 araw. Sa loob ng 3 araw ay ititindig ni Faraon ang iyong bulo at isasauli ka sa iyong katungkulan at ibibigay mo ang saro ni Faraon sa kanyang kamay na daya ng karaniwang ginagawa mong dati nang ikaw ay kanyang katiwala. Datapo at alalahanin mo ako kung ikaw ay mapabuti na at isinasamo ko sa iyo na pagtakitaan mo ako ng kagandahang loob at banggitin mo ako kay Faraon at ako'y alisin mo sa bahay na ito. Sapagkat ako ay tunay na ninakaw sa lupain ng mga Hebreo at dito naman ay wala akong ginawang anuman upang ako ilagay nila sa bilangguan. Nang makita ng puno ng mga magtitinapay, na mabuti ang kapaliwanagan ay nagsabi kay Jose, Ako'y nanaginip din at narito, 3 bakol ng tinapay na mabuti ay nasa ibabaw ng aking ulo. At sa kaiba-ibabawan ng bakol ay mayroon ng lahat na sari-saring pagkain niluto para kay Faraon at kinakain ng mga ibon sa bakol na nasa ibabaw ng aking ulo. at si Jose ay sumagot, at nagsabi, Ito ang kapaliwanagan niyaon, ang 3 bakol ay 3 araw. Sa loob ng 3 pang araw ay itataas ni Faraon ang iyong ulo at ibibitin ka sa isang pulong kahoy at kakainin ng mga ibon ng iyong laman. At nangyari ng 3 araw, na siyang kapanganakan kay Faraon, na gumawa siya ng isang piging sa lahat ng kanyang lingkod, at itinindig niya ang ulo ng puno ng mga katiwala ng saro, at ang ulo ng puno ng mga magtitinapay. At ibinalik niya ang puno ng mga katiwala ng saro sa kanyang pagkakatiwala ng saro, at ibinigay niya ang saro sa kamay ni Faraon. Datapwat ang puno ng mga magtitinapay, ay ibinitin sa isang puno ng kahoy, gaya ng ipinaliwanag sa kanila ni Jose. Gayon ay hindi na naalaala si Jose ng puno ng mga katiwala ng saro, kundi nalimutan siya.